33 Kabanata, Ang Huling Matuwid. Dumating ang araw na pinananabika ng lahat. Mula pa sa umaga ay inaayos na ni Simon ang kanyang sandata at mga hiyas. Nakasilid ang malaki niyang kayamanan sa isang maletang bakal, at ang nasa labas ay ilang pulseras at alperes na marahil ay siyang ireregalo sa ikakasal. Sasabay siya sa general sa paglisan sa Pilipinas. Hey Mare, alam mo si Simon, yung mag-aalahas, aalis na pala, kasama yung Kapitan General. Naku, natatakot lang yan magpaiwan kasi baka paghigantahan ng mga inapi. Baka ayaw lang maabutan ng susunod na general dahil ito'y wala daw kinikilingan. Naku, si Simon, isang demonyong ayaw humiwali sa kanyang huli. May kasabihan ngang kapag punpod na ang parang ay lilipad sa nasa ibang dako ang balang. Anong, kapag dumating ang nagangalang Basilio ay patuloyin mo po kaagad. Opo, Ginoong Simon. At pagkatapos ay nagkulong na siya sa kanyang silid upang makapag-isip ng mabuti. Tuloy! Tuloy! Tuloy ka! Ginoong Simon, naging masama akong anak at kapatid. Nilimot ko ang pagkakapatay sa uli at ang mga pagpapahirap sa una. Kaya ngayon ay pinarurusahan ako ng Diyos. Ngayon ay isa na lamang ang nalalabi sa akin. Ang gantihan ng sama ang kasamaan, ng pagpatay ang pagpatay. 4 na buwan na ang nakararaan nung ako'y humuki ninyo sa inyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Kaya may katwiran. Kaya ako'y naparito upang humingi ng sandata at pagsiklabin na ang himagsikan. May katwiran ako. Oo, may katwiran. Ang karapatan at katarungan ay nasa aking panig, sapagkat ang adhikain ko'y para sa mga naaapi. Maraming salamat, binata. Pinawi mo ang aking pag-aalinlangan, ang aking pag-aatubili. Totoo nga na di nagtagumpay ang kilusan, sapagkat tumalikod ang marami na makita nilang ako'y nag-uurong sulong nang sumapit na ang kakilakilabot na sandali. Nooy natagpuan kong ako pala'y umiibig pa. Ngayon wala nang mahalaga para sa akin. Naparito kayo upang ako'y pakilusin. Halos huli na ang inyong panggigising. Noon sana'y 2 tayong nagtagumpay. Ako sa mataas na lipunan, kayo naman sa ibaba. Ngunit takot at kahinaan loob ang natagpuan ko sa matatalino at kaskiman ang ipinakita sa akin ng mayayaman. Isinama niya si Basilio sa laboratorio. Itong lamparang ito ay di pangkaraniwan ang pagkakagawa. Ito'y asero na ang kapal ay 2 dali. Pero hindi maunawaan ni Basilio ang lahat at si Simon ay nagpunta sa isang taguan ng prasko at ipinakita sa binata ang etika ng labas. Nitroglycerina? Isang dinamita? Tama. Iyan ang huling sandata ng mahihina. Lakas laban sa lakas. Sa gabing ito, ang mga maniniil sa lalong mapanganib. Ang mga mararahas, yaong mga ganid sa pagkatayo. Noon lamang niya nakita ang makapangyarihang likido na isinasalin sa loob ng magandang granada. Pagkatapos ay mahigpit na tinurnilyo ni Simon ang isang masilimuot na kasangkapan at inilagay sa tubong bubog. Ang bomba at ang lahat ng iyon ay sinuklaban ng isang magarang pantakip. Pagkatapos ay lumayo ng kaunti upang sipatin ang kahusayan ng kanyang ginawa. Ngayong gabi, magkakaroon ng isang malaking piging at ang lamparang ito ilalagay sa gitna ng isang kiyosyong ipinagawa para roon. Sa kanininga ng liwanag ay sapat na lamparang ito sa lahat ng dako. Ngunit pagkaraan ng 20 minuto ay lalamlam ang kanyang liwanag at kapag hinangad na itaas ang mitya ay puputok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang granada at kasabay nito ang pagsabog ng silid kainan sapagkat ang bubong at ilalim ng sahig ay pinalagyan ko ng bayong-bayong
na pulbura upang walang makaligtas sa sinuman. Kung gayoy, hindi na kailangan ng aking tulong. May iba kang kagampanan. Sa ganap na ikasayam ng gabi ay tiyak na puputok ang lampara at ito'y maririnig sa mga bayang tiyak sa mga bundok at yangib. Ang kulisan ng mga alteryerong inudyukan ko ay hindi nagtagumpay. Pagkarinig sa putok, ang mga mahihirap, ang mga inapi at ang mga pinag-uusig ay magsasama-sama sa kinaroroonan ni Kabesang Tales sa Santa Mesa. At buhat dooy lulusubin nila ang lungsod. Magsisilabas ang mga militar. Bawat ituro ko ay kanilang babarilin, samantalang manlalaban ang mga taong bayan. Mapag-alang-alang silang papatayin. Silang mga pununo. Dalhin niyo sila sa tindahan ni Quiroga, sapagkat doon ko itinago ang maraming sandata at punla. Kayo ang mangunguna sa mga arabal at aagawin ang mga tulong at handang sumaklolo sa amin. Papatayin natin ang lahat ng lalaking tatanging sumama at humawak ng baril. Ang lahat? Ang lahat. Lahat. Maging siya'y Indio, Mestizo, Inchik, Kastila. Lahat ng walang lakas ng loob at tapang. Ang lahing ito ay kailangang lipunin. Ang mga amang duwag, may mga maglahi na mga alipin. Ano po ang wiwikain ng daigdig sa kakilakilabot na magpatay? Ang daigdig ay papalakpak at pupurihin ang malakas, ang lalong marahas. Gawin mong malinis ang kabuktutan at purihin ka ng higit kaysa gumawa ng kabutihan. Kimi ang sarili. Tama po yan. Ano ang kailangan sa akin kung purihin man ako o hamakin? Hindi kinawaan ng daigdig ang naapi, ang may hirap, ang mga babaeng may hina. Ano ang tatanungin kong utang sa lipunan gayong siya na may walang tinatanaw sa akin? Iyan ang ibig kong marinig. Sa ganap na ikasampo ay hintayin niyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian upang tumanggap ng aking huling tagubilin. At sa ikasiyam ay lumayo kayo sa malayo sa daang analoge. Kinuha ni Basilio ang revolver. Nay! Dili na. Matatapos na marinig na. At matapos malagyan ng mga punlo, ay isinukbit sa lukbutan at pagkatapos ay nagpaalam. Hanggang mamaya.